Purihin ang Panginoon sa araw ng Sabat. At mga kapatid, gusto ko lang na sabihin na i-continue po natin ngayon ang ating napag-aralan last time. No? We were having a series on the attributes of God na tinitingnan at sinusuri natin at inaalam natin ano ba yung mga katangian ng Diyos. No? Ito'y bagay na napaka-essential or napakahalaga nito na malaman natin sapagkat tayo ay sumasamba sa Diyos. No? And it's very essential that we know the God whom we worship. It's just that, mga kapatid, no, na ang ating kaalaman sa Diyos ay hindi siya ganun ka-perfecto't lubos. Even though hindi ganun ka-perfect ang ating knowledge sa Diyos, it doesn't mean that they are true, no? They are still true because God reveals it to us. Now ngayon, ating tatalakayin itong divine knowledge, itong kaalaman ng Diyos. We're done tackling about the divine simplicity na ang Diyos ay walang bahagi o mga parte sa kanyang sarili. Hindi siya binubuo ng mga komposisyon, bahagi o parte. Atin ding na pag-aralan na ang Diyos ay hindi din siya binubuo ng passion or emotion. Walang emotion or passion sa Diyos, no? Sapagkat ito lamang ay proper or angkop lamang itong emotion or passion sa tao na dependent sa mga bagay na external sa Kanya. Talakay din natin na ang Diyos ay invisible, right? Na hindi natin kayang makita ang Diyos sa kanyang kaluwalhatian at siya'y purong espiritu. So ngayon, titingnan din natin yung pagiging omniscient ng Diyos. Pag sinabi nating omniscient, siguro medyo technical sa pakinggan, no? Ang ibig sabihin po ng omniscient is all-knowing. So titingnan natin yung knowledge ni Lord. Lahat tayo, hindi tayo all-knowing. May mga certain things lang na alam natin. Limitado tayo sa kaisipan, kaalaman. Pero ang Diyos is all-knowing. So, important to note here na hindi tulad ng kaalaman ng tao, ang kaalaman or knowledge ng Diyos, sapagkat ang kaalaman ng Diyos, His knowledge, hindi siya parang palamuti, no, na parte ng Diyos, kundi ang kanyang kaalaman ay mismong ang kanyang kalikasan or mismong ang kanyang diwa. And this is very unlike sa atin kasi knowledge sa atin, sa human, is something that we acquire, right? We study of something external and then we acquire knowledge. We apply knowledge afterwards after we acquire, right? Sa Diyos, walang point sa history na may nag-acquire siya ng mga information na nagkaroon siya ng knowledge bigla dahil nag-aral ang Diyos, hindi po ganon. Yung perfect knowledge po niya at yung kanyang kalikasan o diwa, yun po ay identical. So itong Diyos na sinasamba natin, totally naiiba sa ating being, no? His ontology, ang kanyang diwa, ang kanyang kalikasan is totally far, far from us, infinitely far from our being. Itong idea ng divine knowledge or omniscient ay paniniwala din ito ng mga framers ng 1689 London Baptist Confession of Faith, no? Itong standard confession of faith natin, mga kapatid, ang mga nag-craft nito or nag-frame nito, idinideklara din nila na ang Diyos is omniscient. And in chapter 2, paragraph 2, it sabi dito, in His sight, all things are open and manifest. Lahat ng mga bagay daw ay lagtad sa Diyos, open and manifest. His knowledge is infinite. Naalala natin no, na ang being or character ng Diyos, attributes is, He is infinite. And because His knowledge and His being is identical, just as His being is infinite,
so His knowledge is likewise infinite. His knowledge is infinite, it is infallible. Pag sinabi natin infinite, walang hanggan, no? Walang limitasyon. Hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng mabawasan ang kanyang kaalaman. Pag sinabi nating infallible, ibig sabihin, hindi capable na magkamali. No? Walang knowledge ang Diyos, no, na posibleng mali. Lahat ng knowledge niya ay perpekto, tama, at ganap. And what's more, His knowledge is independent. Yung knowledge natin, always and always dependent. Dependent yun sa mga bagay na external sa atin. For example, if meron akong science book here, babasahin ko, magkakaroon ako ng knowledge. Right? Sometimes, yung experience ko from outside the world, ganito pala maglaro. I think that was Saturday, mga kapatid, doon ko na-experience na nagkaroon ako ng knowledge kung paano mag-drive sa expressway going to Eastwood, galing sa nung nag-conference kami kahapon ni Pastor Exley. Doon ko din na-acquire yung knowledge, ganito pala mag-drive sa expressway, no? So all our knowledge are acquired. It's something that is not innate in us. For sure, may innate knowledge ang Diyos na nilagay sa atin, pero even those things na mga bagay na inilagay sa atin when He created us, it comes from something outside of us, right? And more so sa mga maraming bagay, pati yung pag-aaral natin ng Biblia, binabasa natin, external po yun sa atin. Now, ang Diyos is independent. Lubos siya na malaya. Yung kanyang kaalaman or kanyang knowledge does not proceed from some other things. Hindi siya nagmumula sa ibang being, kundi nagmumula sa kanya mismo. Now ngayon, nakita natin na ito yung paniniwala ng 1689 London Baptist framers. Pero meron ba itong biblical grounds? Meron ba itong biblical basis? Well, sabi ni Elihu, kung familiar tayo sa Book of Job, no? Ayon kay Elihu, sinabi dito na tunay at ganap ang kanyang kaalaman. By the way, Wena, pwede mo po silang bigyan din ng mga copies. Nandyan yata sa bag ko. Salamat. Alright, going back. Sabi ni Elihu na ang kaalaman daw ng Diyos, yung knowledge niya, ganap, right? When we say ganap, that means perfect. Perfect ang kanyang kaalaman according to Job 37 verse 16. Sa Psalms 147 verse 5, sinabi po dito mga kapatid na dakila ang ating Panginoon at sa kapangyarihan ay sagana, hindi masukat ang kanyang unawa. His understanding is immeasurable. Hindi natin masukat. It implies that His knowledge is infinite, no? Because only an infinite thing cannot be measured. Right? So, ang punto dito, ang Diyos lamang. Sino bang kayang makaintindi sa isang being na infinite? Wala, kundi siya lang mismo. Right? Hindi yung mga finite or yung may mga hangganan. So ang punto, ang Diyos lamang ang nakakaalam sa lubos na paraan sa kanyang sarili. So in a fullest manner, in a perfect manner, only God can comprehend Himself, sapagkat siya lang ang natatanging nilalang na may ganap at hindi nagkakamali at walang hanggang kaalaman. So only Him has perfect knowledge about who He is. So only God knows Himself fully. And number 2, titingnan din natin, only God knows all things external to Him. First,
Malinaw sa Biblia na ang tatlong persona ng Trinidad ay ang natatanging nakakaalam sa nag-iisang walang hanggang pagkadiyos. Kung titingnan natin sa Matthew 11:27, pansinin niyo mga kapatid, no? Yan po ang sabi, walang nakakakilala sa anak. It excludes everything, right? Walang nakakakilala. No one knows the Son kundi ang Ama. Right? At walang nakakilala sa Ama kundi ang Anak. This is trying to say to us, mga kapatid, na no other beings ang kayang magsabi na kilalang kilala ko na in perfect passion kung sino at kung ano ang Diyos. Sabi sa Biblia, wala. Tanging ang anak lamang ang nakakilala sa Ama perfectly and vice versa. Now, ang banal na Espiritu sa unang Korinto Kapitulo 2, versikulo 11 or 11, sinabi dito, walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang Espiritu, right? The Spirit who is in our body knows exactly what's in our mind. In the same way, gayon din naman, sabi ni Paul, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban lamang sa Espiritu ng Diyos. So ang banal na Trinidad, sila lang ang may perpektong kaalaman sa isa't isa. They interpenetrate each other perfectly, whether in power, in wisdom, and even in knowledge. So, yan yung punto natin dito, mga kapatid, is dahil ang Diyos lamang ang nakakaalam, so, di ba ang question natin, so what? Ano ang implikasyon sa doktrina na ang Diyos lang ang nakakaalam sa kanyang sarili perfectly, no? No one knows the Father except the Son. No one knows the Son except the Father. No one knows the mind of God except the Spirit. Sila lang exclusively. Pero ano yung punto dito? Anong makukuha natin, right? From that doctrinal truth. Ito po yung sabi dito sa ating notes, dahil ang Diyos lamang ang nakakaalam sa kanyang sarili, so therefore, ang ating pagsamba ay nakabatay sa kanyang revelasyon o pagbubunyag ng kanyang sarili sa Biblia. How He should be worshipped must be based upon how He reveals Himself. Kung ano yung revelation niya, hindi yun perfect, right? Kasi hindi natin kayang i-take in yung infinite knowledge ng Diyos. Pero whatever He reveals to us dyan sa Biblia, paniniwalaan natin yan at yan yung basihan natin sa pagkilala at pagsamba sa Diyos. Kumbaga, ang ating pagsamba, mga kapatid, regulative. Tinitingnan natin ano ba yung mga prescription ng Diyos, ano ba yung mga bagay na tinuturo niya about sa kanyang sarili. Nakabatay tayo doon, no? Hindi tayo nag-iimbento ng mga ways on how He ought to be worshipped or how we think about Himself, right? Because dapat tayo magbase sa kanyang revelation kasi siya lang ang tanging nakakilala sa kanyang sarili. Without His revelation, there's absolutely no way for you to know the God of the Scriptures. Ang good thing, no? Ni-reveal ito ng Diyos in two ways. Yung nature, natural revelation, isa ito sa libro ng kanyang revelation na nagpapakita na may Diyos kahit hindi Kristiyano, kahit pa mga taga iba't ibang tribo na hindi nakapunta doon yung mga misyonaryo, by looking at nature itself, di ba? Kung tinitingnan nila yung
ang nature, makikita nila na meron talagang tagapaglikha. And therefore, that knowledge would lead them to find this God and to serve this God in fear. But because totally depraved ang tao, yung knowledge nila sa nature about the revelation of God, ginawa nilang mga ribulto, ginawa nilang mga anito, di ba? Kasi ang tao nangangailangan siya ng knowledge sa Biblia, special revelation, para mas lalong magme-make sense yung knowledge na pansin nila sa nature. Their knowledge turned into idolatry. In fact, si Aristotle, nung nabasa ko ng kanyang organon, yung Biblia, yung Diyos ng Biblia, halos makuha na niya eh. Naniniwala siya na impossible si Lord. Naniniwala siya na simple si Lord, yung simplicity. Naniniwala siya na walang bahagi ang Diyos. Pero dahil kulang siya sa special revelation, ang Diyos na kanyang sinasamba, hindi yung Diyos na namatay sa krus. Kasi kulang, no? At totally depraved. So, yun yung mga paraan ng Diyos. Kaya tayo na nabigyan ng special revelation, we have to take heed and base our worship and order, navigate our lives according to the truth of His Word. So, ang application sa unang punto is this: knowing na ang Diyos nagre-reveal siya at siya lang nakakilala sa kanyang sarili perfectly, sisikapin natin na kilalanin ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Huwag po tayong makontento na makikinig lang tayo, no? Pag may Bible study, nakikinig lang tayo. Pag walang Bible study, hindi tayo makakinig ng salita ng Panginoon. Or every Sunday, pag Sunday, makikinig tayo ng salita ng Panginoon. Pero what if, kung hindi Sunday, hindi tayo nagbabasa, no? Mas maganda na tayo ay magbabasa kasi iba ang feeling, iba ang pakiramdam na ang Diyos na sinasamba at itinuturo sa Sunday, yan mismo ang Diyos na nag-discover mo sa iyong personal na devotion at pagbabasa sa Biblia. Kasi delikado po yun mga kapatid, no, na agree lang tayo or inilaan mo yung buhay, yung faith mo or destiny mo sa isang taong nagtuturo lang. Dapat parang Bereans tayo na hindi lang tayo nakikinig, tinitingnan natin sa Biblia kung ang ating mga pinapakinggan ay itinuturo ba talaga sa Biblia. Dito po sa PRBC, sa TBC, at ang mga reform, ang ating pong authority at final authority, hindi po pastor, preacher, kundi ang salita ng Panginoon. At yan po yung ating panghawakan, mga kapatid. So application, sikapin natin. Kasi this talks about your eternal life. Napakahalaga ng Biblia. Lahat ng aspeto ng buhay mo, may sagot ang Biblia, may tugon ang Biblia. Ikalawang punto, lahat ng ating kaalaman patungkol sa Diyos, kailanman ay patuloy na lalago sa kaluwalhatian. Pagdating natin sa glory, yung knowledge natin, hindi na, okay, perfect na yung knowledge natin, stop na, hindi na mag-i-increase yung knowledge natin, mali po yun mga kapatid, no? Kasi nilinaw yan sa John 17:3 ng Panginoon na, and this is life eternal. Ito yung buhay na walang hanggan. That you may know Him as the true God. Ibig sabihin, dahil infinite ang Diyos, yung knowledge natin about sa Kanya, hindi din siya mai-exhaust. Hindi mo siya fully mai-exhaust. It will take you billions and trillions and infinity of infinities. You cannot even reach even the foothills of the mountainous nature of God. Hindi mo siya kayang comprehend fully. Pero guess what? Yung knowledge mo about sa Diyos
yun yung tunay na glory at kasiyahan. Magbibigay din yan ng kasiyahan sa'yo doon sa langit. And it comes to you as something new. For example, dito si Deacon Benji. Siguro nung una ko siyang nakilala, hinahangaan ko siya ng todo, right? Pero nung nalaman ko na ang lahat ng mga mabubuting bagay about sa kanya, parang hindi na ako na-impress. I know that already. Ganyan naman talaga yan eh. Mabait naman talaga yan eh. Hindi na ako na-impress, right? Or posible na hindi na tayo na-i-impress masyado kasi alam mo na eh. In fact, totoo nga yan sa mag-asawa eh. Nung crush mo pa lang yung asawa mo, yung hindi mo pa siya asawa, hangang-hanga ka sa kanya, ang talino ng asawa ko, ang galing ng asawa ko, pero pag napangasawa mo na siya after 20 years, yung mga good qualities na yon, parang hindi mo na siya ina-appreciate kasi alam mo na yun eh. Pero dapat i-appreciate pa din mga kapatid, no? Pero sa Diyos, mga kapatid, iba. Sa Diyos, as you know Him in every moment, it comes to you as very new. Bago. Another bago. At hindi lang siya same degree, it is an increasing degree of discovery about His greatness. So napaka-amazing pagdating doon sa langit, ma-experience po natin yon, no? Pero hindi natin siya ma-i-exhaust. Mananatili ang division ng creator-creature. At never nating ma-penetrate yung chasm na nagdi-divide sa dalawa, mga kapatid. Si Kristo, He bridged that, no? Pero never tayong makatawid sa kabila, sa infinity. Pero anong implication nitong point na ito, no? Ang application sa point number 2, knowing na hindi talaga natin malulubos yung knowledge about God kahit dun pa sa eternity, okay? Ito ay nag-uudyok sa atin sa kababaang loob. It teaches us to be humble at hindi ipagmayabang kung anong kaalaman meron tayo sapagkat ito'y kaloob lang din ng kanyang biyaya. Tayong lahat may tendency tayo na pag tumaas na yung kaalaman natin sa Diyos, no? Parang we feel like, alam ko na yan, alam ko na nga ng sita sa Biblia yan, alam ko na yung utos ng Panginoon. Sometimes it creates pride rather than it creates devotion and humility. Pero mga kapatid, no, kahit pa sasabihin mo na marami na tayong alam sa Biblia, mananatili tayong estudyante at disipulo sa walang hanggang katotohanan na meron ng Diyos. Kaya we should treat ourselves still as a student. How many years have you been a Christian? I've been a Christian for 30 years, 40 years, 50 years, 60 years. I know a lot. Kaya ang ibang mga pastor, no, na nakakalungkot sa born again, sa mga hindi na sila nag-aaral. Kasi 50 years na ako eh. Nagtuturo. Hindi po gano'n, no? Nakakatuwa si John MacArthur. Sila si R.C. Sproul kasi kahit sa panahon na namamatay na sila, tinitingnan natin sila para mga reform heroes dati. Pero even at the end of their life, walang tigil sa pag-aaral ng Biblia. Kumbaga walang expiration ng ating pagiging estudyante. Dito lang yan sa school lang merong expiration, gagraduate tayo. Pero even there in glory, we will remain as a humble child, as a humble student of His truth, mga kapatid. So, nawa mag-lead ito sa kababaang loob. At dahil hindi kailanman magiging lubos ang ating kaalaman sa Kanya, huwag nating isipin na alam na natin lahat. Mananatili tayong disipulo ng Kanyang salita at katotohanan magpakailanman. Number 2, una, pinakita natin na ang Diyos ay siya lang ang tanging nakakaalam o siya lang ang tanging nakakakilala sa kabuuan or sa lubos na paraan sa kanyang sarili. Now ngayon, ang number 2, only God knows all things
external to Him. If all things internal to Him, He alone knows, it is also true that He alone knows all things outside of Him. So according sa Psalms 94 verse 9, sinabi dito, siyang naglagay ng pandinig, hindi ba siya nakakarinig? The one who created your ears, unable ba siya mapakinggan ang mga napakinggan ng mga taong kanyang nilalang? Ang sagot po ay alam niya at naririnig niya. Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Are there things that you see that God did not see? He saw everything because the one who created your eyes is God, no, who knows all things. So, note, alam ng Diyos ang lahat ng bagay na umiiral at ang lahat ng bagay na nangyayari. So, una, titingnan muna natin, meron bang teksto sa Biblia na alam talaga ni Lord ang lahat ng bagay na umiiral or ang lahat na nag-i-exist? Sabi sa Hebrews 4:13, at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya. So there's no creature na umiiral na hindi alam ng Diyos na nakatago somewhere that God didn't know. Absolutely wrong. Lahat yon ay lagpad sa Diyos. At kitang-kita niya, pati paggalaw nito mga kapatid, lahat ng umiiral sa mundo, alam niya. From the biggest to the smallest ants, or pinakamaliit na atom, or whatever things it is, kitang-kita at lantad yon sa Diyos, no? Ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Sa ikalawang Kronika 16:9, sapagkat ang mga mata ng Panginoon, this is just a figurative language mga kapatid, no? Hindi siya parang may literal na mata na, na parang nakapalibot sa buong mundo. Parang figurative language lang ito na gustong sabihin ng Diyos na nakikita niya ang nagpaparuot parito sa palibot ng buong lupa. So lahat ng mga lugar, lahat ng dimension, lahat ng places, mapa-up and down, even to the depths, God knows it. So ano ang comfort na kayang maibigay nito sa atin, no? Kung alam ng Diyos, kung lahat ng bagay lantad at hayag sa Kanya, ito yung comfort natin. So in other words, anumang mga trahedya, if there's a tragedy that will happen, accident, kalamidad, or anong di ka nais-nais na nangyayari sa mundo, hindi ito bagay na biglang nasorpresa si Lord. Hala, nasasagasaan ng isang bata, hindi po ganun mga kapatid, no? Hindi siya nasosurprise nito. At ito'y saklaw sa kaalaman, sa knowledge ng Diyos at kailanman hindi ito sorpresa. Hindi pa ito umiiral sa eternidad. Nakikita na ito hanggang sa end part ng mga bagay, mga kapatid. Itong sitwasyon na ito, matagal nang alam ng Diyos to. Hindi pa tayo ipinanganak, hindi ka pa isinilang, nakikita na niya ito. Sapagkat dinikri niya itong mga bagay na ito. So, pati yung mga accident, tragedies, nakakalungkot yun mga kapatid, no? Naiiyak tayo sa mga pangyayaring yon, pero may comfort tayo na yung mga bagay na yon, hindi yun bagay na hindi alam ng Diyos. Alam na alam yun ng Diyos. Pangalawa, alam ng Diyos kahit ang pinakamaliit na detalye, even the minutest detail or the smallest detail, sabi ng Matthew 10:30, at kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Ako mga kapatid, no, malapit na akong maubusan ng buhok, no? Pero pati pala yung mga buhok na nahuhulog sa lupa, kahit ilang nun, bilang yun ng Diyos. Who in his right mind na nagbibilang ng kanyang buhok?
No one, di ba? Kasi para sa atin, parang napaka nonsense. Parang hindi ko na siya bibilangin kasi anong mapapala ako? Kung sa'yo nonsense yan, kapatid, pati ang ganyang kasimpleng detalye about sa buhay mo, bilang niya yon at alam niya yon. So walang mga bagay na nangyayari sa buhay mo na hindi nakikita ng Diyos. Lahat yon ay alam niya. Baka mag-iisipin natin na grabe yung mga challenges na nangyari sa buhay ko, parang di ko na makayanan. Parang tila ba ang Diyos nagpabulag-bulagan lang. Hindi niya nakikita yung nararamdaman ko, pinagdaanan ko. Mga kapatid, kung bilang niya ang number ng hair na nafo-fall from your head to the ground, at yung mga leaves na nag-wither, how much more ang mga pinagdadaanan mo sa buhay, ang mga challenges mo sa buhay, mga kapatid. He must have known this. Sabi dito sa Psalms 147:4 verse 5, alam niya't natitiyak ang bilang ng mga bituin. Wow! Even that stars that you see in the firmament, He gave them names and He count them one by one, and they existed according to His bidding. And they are there, He upheld them doon sa langit na parang kortina na magliliwanag sa buong galaksiya at solar system. Lahat ng mga minute or smallest stars in the sky are numbered by Him. And He count them. Walang kahit isa na hindi niya nakikita. Lahat ng mga bagay ay alam niya. So even from outside the earth, meron tayong Milky Way galaxy. Outside Milky Way, marami pang mga multiverses or galaxies that we probably don't know. But God knows all of them. Walang dweller doon, walang alien doon. Probably wala. Anong point ng mga yon? Wala. Ipakita lang ng Diyos na siya ay vast creator, na makapangyarihan na creator. At lahat sa dami ng yon, kahit kasing dami pa sila ng sand of the sea, God can count them and He numbers them one by one. So ganyan ka amazing, ganyan ka deserving sa worship itong kinikilala nating Diyos. Hindi to maliit na Diyos. Dakilang Diyos itong ating sinasamba, no? So, lahat ng bagay na umiiral, alam niya. Kahit ang pinakamaliit na detalye, buhok na nafo-fall sa ground, alam ng Diyos. Kahit ang kaibuturan ng ating pagkatao. Hey, maybe may mga bagay na hindi alam ang Diyos. Maybe di niya alam kung anong nasa pinakaibuturan, the innermost thoughts of my feelings or being. Si Satanas, hindi niya alam yun no? Kaya nag-o-observe siya Parang gutom na si Christ I-tempt ko. Kasi wala siyang access, hindi siya omniscient, no? Na alam niya yung innermost thoughts mo. But God knows even the deepest thoughts that you have in your inner psyche. Alam niya yon, mga kapatid, no? Sabi ng Biblia, Jeremiah 17 verses 9 to 10, kung unbeliever, sabi dito, ang puso ay mandaraya, the heart is deceitful above all things, kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Imagine kung unbeliever ka pala, kung hindi ka pa sumasampalataya sa Panginoon, yung unregenerate heart mo, you were thinking maybe na mabait ka or yung heart mo is good, right? That's how you assess your heart. Now when people comes at you, sabi pa ni Paul Washer, no? Bakit daw laging ginagamit yung puso to say that they are righteous? Why do you always use your heart? Di ba we always say, hey, don't judge me. You don't know what's in my heart. Hindi mo alam ang nasa puso ko. But that person was trying to say na, napakabait ko.
But ang rason daw kung bakit ginagamit natin ang ating puso, because nobody knows our heart. So nobody knows we're lying or not, right? Pero you can lie about it. You can say that your heart is good, but there's one who searches the heart and has perfect knowledge of it. Jeremiah 79. The heart is deceitful above all things, and who can know it? It's I, the Lord, who searcheth the reins. He knows the innermost thoughts of every man, even yung motive mo. When you look at the things around you, even yung pinaka-slightest motive mo, you were thinking na hindi alam ng Diyos yun. Alam niya yun. At habang ginagawa mo yung mga bagay na kasalanan, kahit nasa mind mo pa lang, nasa heart mo pa lang, He knows it. Kitang-kita ka niya, mga kapatid, na nasa harap mo siya habang ginagawa mo yung mga bagay na yon at iniisip mo yung mga bagay na yon, no? In Jeremiah 20 verse 12, O Panginoon ng mga hukbo na sumusubok sa matuwid, na nakakakita ng puso at pag-iisip. The heart and mind, He saw it. And guess what? Hindi lang itong He knows not just some individuals, some kings or some people. He knows all our thinkings and what's in our heart in just one simple act of wisdom and intellect simultaneously. Many people in other religions, right? They were praying for the saints. Sabay-sabay silang magdarasal, right? Mga santo, no? When we were in Catholic, di ba? Nagdarasal. Some people pray for Mary, kay Maria, di ba? Na sobrang dami, buong Pilipinas magpe-pray, no? Ang problem dyan, si Mary is hindi siya omniscient. Yung omniscience, yung pagiging all-knowing, who knows everything all at once, yun ay karakter lamang at attributes na natatangi at angkop lamang sa Diyos. Kaya ang mga santo na pinagdarasal, no? Walang saysay, mga kapatid. Yung mga santo na yon, they are, praise God, sa buhay nila ni Pedro, sa buhay ni Mary. I love Mary so much. I love Peter, John, mga apostles, no? Pero itong mga to, hindi to Diyos. Kaya ang mga pagsamba sa kanila, masasayang lang, no? So parang anong nangyari na din, kahit i-deny pa nila, no, na hindi Diyos si Maria or hindi si itong mga santo, pero the mere fact that you're ascribing Him as a power of omniscience, that she can hear your prayers all at once, then that's tantamount na you are making that being a deity, right? A God, no? So iba ang Diyos, siya lang ang merong ganyang katangian. At yan yung sabi ng Biblia, na siya lang ang merong karakter ng pagiging omniscient. So kahit yung nasa kaibuturan ng puso. In Psalms 139:2, sabi dito ng psalmist, iyong nalalaman kapag ako'y umuupo at kapag ako'y tumatayo. Alam ni Lord, kahit nga yung pag-transfer natin ng seat from one seat to another, the motive that we have why we're transferring seat to another, everything He knows. At kapag ako'y tumatayo, nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. He knows it. So, anong kaya ang pwede mong gawin na pwede na mong itago sa Diyos kung lahat ng bagay alam niya? Right? Wala. Wala kang may tatago. 1 Kings 8:39, sapagkat ikaw lamang ang nakakaalam ng mga puso ng lahat ng mga tao, right? It's all. Lahat ng puso ng mga tao, ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang motibo, intensyon ng bawat isa sa atin. Okay? At tayo, may iba-iba tayong motibo. Maybe for coming here, or maybe in work, or kahit saang lugar, may bawat isa sa atin may iba't ibang motibo. At lahat yun alam niya, no? Come to think of it.
Siguro ikaw, may sa buong araw, let's say whole day, let's say kaya nating i-flash sa screen, no? If I can borrow that analogy. Let's say ang lahat ng nasa mind mo lang. Let's say forget about your action, just like yung nasa mind mo lang. Let's say kaya natin siyang ilagay dito sa PowerPoint at lalabas yung mga iniisip mo. Would you want it to happen? No, right? Definitely not. Hindi mo kayang i-flash. Nahihiya ka, right? Because alam mo, there's so much evil in it that you don't want other people to see. Even siguro ikaw lang mag-isa na titingin doon, manood ka sa mga iniisip mo, kahit 1 day, 2 days lang, di mo kaya. Pero lahat yun, motibo, lahat, imagine, alam ng Diyos yun. Kahit yung mga pagsamba ng mga hipokrito at Pharisees, yung ginagawa nila, na they try to pretend that they love God, God knows your heart. Right? At yung mga tao na inaakusahan na masama, pero sa tunay na nasa puso nila, sila'y mabuti at matuwid, but they were being accused. You may have the reproach of your name, but God will clear that reproach someday. Let's continue, no? Comfort, bagamat hindi nababasa ng ibang tao ang ating tunay na motibo, ang Diyos ay nakakaalam sa tunay nating hangarin sapagkat nababasa niya ang ating damdamin at pag-iisip. Next, Brother Jess, baka meron pang, may mga nilalang siguro, or baka merong mga ibang bagay na hindi alam ng Diyos. Baka yung mga nasa impyerno, di niya alam yung mga nangyayari doon. O yung nasa Hades, yung mga namatay na ngayon. Mga kapatid, si Satanas ay hindi hari ng impyerno. Ang hari ng impyerno ay ang Diyos. Walang aspeto ng creation na hindi siya ang hari at may control. In Proverbs 15:11, ang Sheol at Abaddon ay nakalantad sa Panginoon. Even ang Hades, no? Ang libingan, and even ang impyerno, sabi sa Revelation, and they are going to be tormented day and night in whose presence? In the presence of the Lamb. So ang Diyos, mga kapatid, hindi lang langit, lupa, pati ang ilalim sa lupa. Kaya nga si Christ, di ba? Everyone will bend their knee, whether in heaven and earth, or even under the earth. Siya ang Panginoon doon. At alam niya ang bawat nangyayari doon. So walang pag-aaklas or mga plano si Satanas or mga demonyo na gusto nilang i-fail ang plano ng Diyos. Mali po yun. He knows everything. That's how powerful the God that is being put forward in this church, mga kapatid. How about ang ating mga kasalanan? How much more, right? Sabi sa Psalm 69 verse 5, O Diyos, nalalaman mo ang kahangalan ko. Sabi ng psalmist, ang mga pagkakamaling nagawa ko'y hindi lingid sa'yo. May sin, may open sin, may unseen sin, may hidden sin, thou knowest. Usually tayo, this is common to people, kagawa ng kasalanan, pag may nakakita, tigil. Right? Kasi natatakot tayo, nahihiya tayo na makita tayo ng ibang tao. Pero kapatid, kaibigan, no? I'm saying this to myself also, hindi ako exempted, no? Makasalanan din ako, mga kapatid. Every time gumagawa kang kasalanan, nakikita ka ng Diyos. Kung natatakot ka sa ibang tao na makakita sa iyo when you commit that sin,
God sees you very clearly, lucidly, and perfectly. He's right in your face when you're doing that. Come to think of it. Kaya matakot tayo sa Diyos. Sabi sa Biblia, huwag kang matakot sa hindi kayang pumatay sa espiritu at kaluluwa mo. Si Satanas di kayang gawin yun sa'yo. Katakutan mo siya na kayang patayin. Hindi lang yung katawan mo, espiritu at kaluluwa mo. Because when the day of His wrath comes, kaya ano sabi ng mga prophet? Who can stand against His indignation? At sino isa sa atin, sa pagdating ng panahon na yon, ang kayang magsabi, hindi ko ginawa yung kasalanan na yon? Can you say that to a God who sees everything that you do? Kaya every mouth will be stopped in the judgment day. Because God Himself knows everything. In fact, He knows more than you do. Kasi yung mga kasalanan mo from the past, nakalimutan mo yun. Ang dami nating kasalanan na nakalimutan natin. But all those sins are present in His memory kung hindi ka ligtas. Pero kung ikay ligtas, no? He forgets all your transgressions because somebody paid for it. And that's our Lord Jesus Christ. Kaya kung may kinakausap tayo dito na wala pa kay Kristo, yung kasalanan mo ngayon na meron ka in the past, wala pa po yung bayan. At one day, you are going to answer those sins before the one who knows all things. Nakakatakot po yun. Kaya ngayon pa lang, no? Sana makita mo, even in this truth na God knows all things, bisan sa ganitong doktrina, nawa makita mo na ang need na yung kasalanan mo na yon na naipon, you need someone who will pay for it. At praise God, dahil may Kristo na namatay para doon. Siyang nagbayad at wala nang judgment para sa iyo kasi ang Diyos hustisya siya. Walang tinatawag na double jeopardy, no, sa Diyos. Kasi even nga in the human courts, di ba? Hindi legal ang double jeopardy if the particular crime has already been paid. There's no way to ask for another retribution or another payment or penalty for the crime. So the same way with God, somebody has paid for it. And He did not pay it partially. He paid it in full. Kasi yung kanyang pagka-Diyos, ang value ng sakripisyo na yon, it transcends above the worth of every human creature alive. Because He's God. In Jeremiah 16:17, sapagkat ang aking mga mata ay nasa lahat ng kanilang lakad. Sila'y hindi nagkukubli sa akin o nalilingid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. Proverbs 18:23, gayon man ikaw, O Panginoon, ay nakakaalam sa lahat nilang balak na ako'y patayin. So even if meron kang kaaway, if you have an enemy na may masamang balak sa'yo, ganito yung pinaplano nila against you, God also knows their plans. And that's why, when you have enemies or planning negative against you, pray to Him because He can frustrate their plans and He knows their plans. Kahit nga yung pagdarasal natin before we even utter a word of prayer, He knows them already. He knows what you need. But why do we have to pray? Because the question is, do you know your need? Because God knows all of them. And you pray because you are expressing your dependence that God alone can answer your prayer. Lastly, ang challenge daw pala, ang Diyos nang nakakaalam kung gaano tayo kamakasalanan kaysa sa ating ipinapakita sa panlabas. No? So ang Diyos,
ay mas nakakaalam siya kung gaano tayo kamakasalanan kaysa sa ating pinapakita sa panlabas. Ang doktrina ng divine knowledge nag-uudyok sa atin na mag-confess at tunay na magsisi sa ating mga kasalanang itinatago. So you don't just, when you confess to God, don't confess partially. Na may ilang kasalanan ka lang na i-confess sa Panginoon. When you confess, confess heartily. Confess truly. I'm saying this for everyone. Why? Because God will not be pleased if He sees that you don't confess, because He knows whether you don't or you do, mga kapatid. And next is, but what about in the future, Brother Jess? Meron akong anxiety, meron akong ganito. Di ba, anxiety is, if depression is worry, too much worry about the future, past, no, and depression. Meron kang too much worry, uncontrolled worries na nag-create ng damage sa'yo emotionally. Ang anxiety is worry about the future. Na di mo alam anong mangyayari sa akin, baka matanda na ako, wala lang sinong papakain sa akin, wala pa akong anak. Maraming ganun, di ba? Or wala akong trabaho, wala akong papatunguhan. Sabi dito sa Isaiah 42:9, narito, ang mga dating bagay ay lumipas na, at ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko bago sila lumitaw. So, before the things came to happen, I declared them beforehand. So that makita ng tao na alam ko kung anong mangyayari sa hinaharap. Alam nyo ba ang story ng isang hari na si King Cyrus, na siyang nagpalaya sa mga Israelita sa Babylon? Yung nasa Ezra chapter 1, King Cyrus. Before siya pinanganak, sinulat na yung pangalan niya ni Jeremiah at ni Isaiah, si King Cyrus, mga kapatid. Na si King Cyrus ang mag-set free sa Israel. No? Nasa sulat yan ni Josephus. Inakda yan ni Josephus. Hindi yan Christian si Josephus. Historian niya na ancient historian, mga kapatid. Nang ipinanganak si Cyrus, nabasa niya yun, no? Nabasa niya yun, mga kapatid. At ang ginawa niya, finulfill niya yun. And he takes pride of it, mga kapatid. At kaya na-fulfill. Kaya ang Ezra chapter 1 natin, no, pinalaya na. Nandun na sila sa sariling bayan nila. Ang Babylon, natalo si King Nebuchadnezzar. Diniklara yan ng Diyos, no? Siya yung, ibong mandaragit. Pero para sa mga iglesia ni Kristo, yan po si Manalo. Pero si King Cyrus po yun, mga kapatid, no, sa kasaysayan. So, alam ng Diyos, Acts 15:18, alam ng Diyos ang lahat ng kanyang mga gawa mula sa simula. Mula sa walang hanggan, no? Known unto God are all His works from the beginning. So, hindi pa siya, before the foundation of the world, pangalang, mga kapatid, alam na niya kung anong mangyayari ngayon. Na tayo, tinatamasa or na-experience natin ito in history. Pero sa kanya in eternity, tapos na He knows everything. Kaya ang point, ang comfort pala, kung alam na ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap, and if ikaw ay tunay na Kristiyano, at ang sabi niya, all things work together for good to those who love God. Makakita ka man ng napakaraming pagsubok na dumaraan sa'yo, babahain ka man, no? Hindi naman yung sa flood control, no? Babahain ka man ng napakaraming problema at mga pagsubok. Pero mga kapatid, even that is good. Kasi magre-resulta yan. It will fall into order later on at magresulta yan sa katuparan ng kanyang mabuting hangarin para sa bawat isa. So, when problem comes, pray to the Lord na di mo kaya. Kasi di mo maintindihan You don't know their plans Si Peter din nung sanabi ni Christ na mamatay siya sa krus, sabi niya, hindi maaari, hindi kita iiwan.
They are going to leave you, but I will not. Kasi hindi pa niya na-gets, no? Yung plano ng Panginoon, no? Sana sabi ng Panginoon, get thee behind me, Satan. Hindi mo alam kung anong plano, kung bakit mamamatay siya. So tayo din ganun. May mga circumstances sa buhay natin that we see only in the surface. Hindi natin alam kung anong nasa end, anong nasa kahuli-hulihan, mga kapatid. Pero all of them will fall into the best. So, ang conclusion, therefore, we worship this God who knows all things, who plans the best for all of us, and who is willing to forgive salvation. So sa isang Diyos na marunong, the only wise God, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, sumakanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Kaya nararapat lang na puntahan natin siya dito, sambahin, sapagkat ito yung Diyos na ating sinasamba.